Nagke-crave din ba kayo sa bulalo ng Mahogany Market, Tagaytay? Let's go! And for today's video nga po pala ay nalaman ko na pupunta si Daddy Michael sa Cavite. So, tinignan ko sa Google Maps kung saan siya pupunta. Ngayon, nakita ko at 1 oras na lang siya papuntang Tagaytay. Kaya naman ako'y sumama na. Ay, hindi ako papayag na maiwan ako, lalo na't pupunta ng Tagaytay. Dito nga po pala kami dumaan sa Binondo Bridge. At maganda nga po pala yung sunset dito tuwing hapon. Kaso di namin naabutan kasi nga ganyan yung panahon. So ayun, we decided na lang na dire-diretso na lang kami. Na parang namamasya lang kami para malibang ako. Kasi lagi nga po pala ako natutulog sa biyahe. Kaya naman si Daddy Michael ay lagi kami nag-aaway pag naglo-long ride kami. At ayan na nga at inabutan na din kami ng ulan. Wala pa kami sa pupuntahan namin ay bubuhos na yata ang malakas na ulan. So ayan kaya nagkapote na din kami. At dito nga po pala kami dumaan na hindi kadadaan ng may toll kasi nga hindi naman kami naka big bike. At yung biyahe nga na to ay na-enjoy namin kasi nga first time namin pupunta ng Tagaytay na nakamotor lang. At ayan nga at dahil malapit to sa airport, tuwan-tuwa nga ang bata. First time lang nakakita yata ng eroplano. Nag-snack nga pala kami muna dito sa Bacoor bago kami umakyat ng Tagaytay. At dito nga pala kami pinadaan ni Google Maps. At pagod na nga din pala ako kakaisip sa'yo. At dito nga ay medyo nag-iiba na din ang pakiramdam namin at lumalamig na nga. So yung from basang-basa kami ng ulan at nagtanggal kami ng kapote, ngayon ay para kaming tinutuyo ng malamig na hangin. And finally, we're here. Dumating na din kami sa Mahogany Market. Akala ko nga wala kaming aabutan kasi gabi na. Nung pandemic kasi, bali maaga sila nagsasara. Ngayon, 24/7 na daw silang open. Dahil gutom na nga rin kami ay umakyat na din kami sa taas para mamili kung saan kami kakain. Madami ding tao kahit weekdays. Dito na nga pala kami kumain sa Alianas Bulaluhan. Dahil ito lang din yung medyo may maluwag na table. Kung sa magtatanong nga po pala kung magkano yung bulalo dito, ayan po yung price pa. Screenshot na lang po. Bali, ang in-order nga lang po pala namin dito ay bulalo. Hindi din kasi namin mauubos pag umorder pa kami ng tawilis. At ito lang talaga yung cravings natin for tonight. After nga po pala namin ay sumibat na din kami agad. Para nga po pala sa hindi nakakaalam ng Mahogany Market ay bilihan po talaga siya ng baka. Hindi na nga namin naisipan magkape kasi ang plano talaga namin dito ay kakain kami sa Mahogany Market then magkakape. Kaso nga lang talaga dinapuan na talaga ako ng antok at pagod. Kaya sabi ko, mamahinga muna kami kahit konting oras. Kasi ang hirap din ng parang round trip lang kami. Bali, ng Tagaytay to Bulacan, malayo-layo din yung biyahe. Dahil nga napagod din kami sa biyahe at sobrang lakas din ng ulan. Buti nga may nahanap pa ako sa Agoda na room na affordable talaga para sa aming dalawa. Buti ka mo, may Agoda app ako. Yun talaga yung nag-save sa gabi namin na to kasi hindi ko na alam pag wala kami nahanap, uuwi talaga kami ng Bulacan. Sobrang katangahan ko talaga. Hindi ko binasa kasi yung manual na sinend sa akin nung may-ari ng unit. Then, finally, nakapasok naman na din kami. Ayan yung kitchen nila. Kompleto naman ang gamit. Quick tour lang ha. Here's the bathroom. Makikita nyo naman. Sa isang pinto nga pala, kung gusto mo maupo sa trono, ayan, pwede din. May selfie mirror din sila dito. Ayan na yung bed. Then may small table and chair din sila dito. Good for 2. Then ayan yung the whole unit. May mga display sila dyan. May cabinet. And this is the view from the terrace. Paggabi, city lights yung makikita nyo. Bali hindi nga pala siya Taal view kasi sa gilid siya right side. Medyo pricey din kasi yung Taal view pag yun ang kinuha mong unit. Pahinga lang talaga yung kailangan namin. Kaya good night. Pagkagising nga pala namin ay nagpunta pa kami dito sa Mahogany Market again para bumili ng beef. Iba kasi yung beef dito talaga. Napatunayan namin yan na alam mo yung lasang para siyang milky na meat. Ganun yung sarap ng baka dito.
Kaya nga minsan nagtatanong ako, ano kayang kinakain nilang damo kasi bakit ganun yung lasa ng meat nila? Nung pauwi na nga pala kami ay nadaan kami dito sa may Paranaque para bumili naman ng seafoods at fish port talaga siya kaya mas mababa talaga yung presyuhan dito compare sa palengke natin. Kaya kung madadaan man kayo dito, bilhin na din kayo dito para makatulong din sa mga nagtitinda dito. Ayun lang. Thank you for watching. See you on my next ride. Bye!